Hanggang ngayon ay hindi pa rin handa ang Starship ng SpaceX na magdadala ng tao sa planetang Mars. Pero alam nyo bang mayroon ng misyon kung saan isang tao ang ipinadala sa Mars? Yun nga lang, hindi sakay ng spaceship, kundi gamit ang kapangyarihan ng isip. Ako si Madam Info at ang mga ilalahad ko sa inyo ngayon, mukha mang hindi ka panipaniwala ay tunay na nangyari. Nakadokumento ang lahat sa files ng US Central Intelligence Agency o CIA, ang pangunahing ahensya ng US na nangangalap ng mahahalagang impormasyon upang maprotektahan ang bansa nila sa anumang banta sa kanilang seguridad. Ang nabanggit kong misyon sa Mars ay dating klasipikadong top secret, pero sa bisa ng Executive Order 13526 at Freedom of Information Act, maaari na itong mabasa ng publiko sa website mismo ng CIA simula noong 2017. Ano nga ba ang pinagmula ng ganitong klaseng misyon? Kailangang balikan natin ang panahon kung kailan kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng US at USSR. Mga taong 1969 hanggang 1971, nakatanggap ng klasipikadong impormasyon ang US na maraming pera ang ibinubuhos ng USSR sa research o pagsasaliksik na may kinalaman sa extrasensory perception o ESP at psychokinesis, at ginagamit nila ito sa pag-eespiya. Ang ESP ay di pangkaraniwang abilidad na makatanggap ng impormasyon na hindi dumadaan sa ating 5 senses, ang paningin, pangamoy, pandinig, panlasa at pandama. Sa halip, ang impormasyon ay nasasagap ng isip lamang. Tinatawag rin itong sixth sense. Ibig sabihin, pwede malaman ng taong may ESP ang isang bagay sa pamamagitan lang ng kanyang isip. Kadalasang tinatawag na mga psychics ang mga taong may ganitong abilidad. Ang psychokinesis naman ay ang abilidad na pagalawin ang isang bagay sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng isip. Isa sa nakilalang may ganitong abilidad ang British-Israeli na si Uri Geller. Madalas siyang lumabas sa telebisyon at entablado kung saan pinapakita niyang kaya niyang baluktutin ang kutsara at iba pang matitigas na bagay gamit lang ang kanyang isip. Kung mga ganitong klase ng kapangyarihan ang pinag-aaralan ng USSR at wala pa nito ang US, delikado ang lagay nila. Kinabahan ang CIA. Agad-agad ay nagtayo sila ng mga sikretong pasilidad at nag-recruit ng mga taong posibleng mayroong abilidad sa ESP o psychokinesis. Isa sa mga unang inimbitahan ay si Uri Geller. Nagsagawa ng mga eksperimento ang mga scientists sa Stanford Research Institute upang subukan ang kakayahan ni Geller. Sa unang mga eksperimento ay tila kumbinsido sila sa kanyang psychic ability. Pero nang ipatawag na si Ray Hyman, profesor ng psychology sa University of Oregon, upang personal na obserbahan si Geller, marami siyang nakitang butas sa mga eksperimento na hindi napansin ng mga scientists. Sa madaling salita, ang konklusyon ni Hyman ay si Uri Geller ay isang huwad o hindi totoong psychic at gumagamit lang siya ng mga tricks gaya ng sa mga magikero upang magawa ang mga kababalaghan. Gayunpaman, hindi lang naman si Geller ang inasahan ng CIA. 1976 nang idinulog sa programa ng mga psychics ang kaso ng nawawalang eroplanong pangmilitar ng Russia, ang Tupolev Tu-22M bomber na ginagamit sa pag-eespiya. Bumagsak ito sa Democratic Republic of Congo sa Africa na ang dating pangalan ay Zaire. Sa palagay ng CIA at US Department of Defense, mayroong mga dalang sensitibong datos ang nasabing eroplano at gusto rin nilang makuha ang mahalagang teknolohiyang gamit nito bago pa sila maunahan ng mga Soviets. Ang kaso, natatakpan ito ng kagubatan, kaya't kahit gaano itutok ang mga satellite sa posibleng pinagbagsakan ay hindi ito makita. Wala ring mga daan o kalye, kaya't hindi ito madaling puntahan. Iba't ibang paraan ang ginawa nila upang mahanap ang eroplano, pero walang nangyari. Dahil tila hindi maresolba ang kaso, sinubukan nila kung kaya itong hanapin ng mga psychics. Binigyan sila ng mapa upang markahan ang pwesto kung saan nasasagap ng kanilang isip na doon bumagsak ang eroplano. Isa sa mga psychics ay si Rosemary Smith. Binilugan niya sa mapa ang crash site. Nagpadala ng mga sundalo sa lugar na itinuro ni Smith. Mula sa helicopter ay ibinaba ang mga sundalong nakalambitin sa tali. Paglapag nila ay nakasalubong ng mga sundalo ang mga taga roon na bitbit na ang ilang peraso ng materyales na tila bahagi ng eroplano. Gagamitin daw nila ito na pangtapal sa bubong ng kanilang bahay. Sa wakas, makalipas ang 3 taon ay nahanap na nga ang nawawalang eroplano dahil sa tulong ng isang psychic.
Dahil sa tagumpay na ito, lalong umigting ang paniniwala ng CIA na may kabuluhan at mapapakinabangan ang research tungkol sa kapangyarihan ng isip. Ipinagpatuloy nila ang programa at mas nakilala ito sa tawag na Project Stargate. Kahit may mga nauna ng codenames ang ibinigay dito, gaya ng Gondola Wish, Grill Flame, Centerlane, Project CF, Sunstreak at Scanet. Pinondohan ito ng gobyerno ng US sa halagang $20 million. Ang naging focus ng trabaho ng Stargate ay ang tinatawag na remote viewing na isang aspeto ng ESP. Sa remote viewing, ang psychic o remote viewer ay inaasahang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang bagay, pangyayari, tao o lugar na hindi niya nakikita at nasa ibang lokasyon gamit lang ang kanyang isip. Kung napanood ninyo ang Netflix series na Stranger Things, ang remote viewing ay parang ang ginagawa ni Eleven. Pinaniniwalaang ang bawat tao ay posibleng may ganitong kakayahan. Pero gaya ng isang manlalaro, halimbawa ng basketball, mayroong magaling at mayroon namang pinakamagaling o superstar gaya ni Nikola Jokic. At gaya rin ng isang magaling na manlalaro, ang ordinaryong remote viewer ay pwedeng mas gumaling sa tama at masusing pagsasanay. Kaya bukod sa mga research at experiments, bahagi ng Project Stargate ang magsagawa ng training para sa mga remote viewers. Katulad ng sa kaso ni Rosemary Smith na ang target ay ang bumagsak na Russian airplane, naging bahagi rin ang Stargate ng marami pang misyon kung saan kinakailangang makita ng mga remote viewers ang target gamit lamang ang kanilang isip. Sa larangan ng remote viewing, si Joseph McMonigal na ang kinikilalang superstar. Siya ang tinaguri ang remote viewer number 001 ng Project Stargate. Siya rin ang tinutukoy kong ipinadala sa planetang Mars. Bata pa lang ay mayroon ng ESP si Joe McMonigal dahil naaalala niyang naipapasa niya ang bagay na kanyang iniisip sa kakambal niyang si Margaret at gayon din ito sa kanya. Mas nahasa ang kanyang kakayahan nang siya ay naging sundalo dahil sa kanyang ESP naiiwasan niya ang mga atake at pagpaslang ng kaaway sa Vietnam. Pero ayon kay McMonigal sa isinulat niyang libro, may isang pangyayari na mas lalong nagbukas at nagpalakas ng kapangyarihan ng kanyang isip. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit siya ang naging pinakamagaling sa larangan ng remote viewing. Nakadestino siya noon sa Germany. Minsan ay naghahapunan siya kasama ang asawa niya at isa niyang kaibigan sa isang restaurant. Bago inihanda ang mga putahe, nag-order muna sila ng wine. Nakadalawang lagok pa lang si McMonigal ay sumama na ang pakiramdam niya at para siyang nasusuka. Para naman hindi siya magkalat sa loob ng restaurant, ay nagmadali siyang lumabas. Nang palabas na siya ng pinto, ay may narinig siyang parang pumutok. Biglang nakatayo na siya sa may kalsada. Nakita niyang nagkakagulo ang mga tao sa labas ng restaurant. Nang lumapit siya upang tignan ang pinagkakaguluhan, nakita niya ang kaibigan niyang hinihila ang isang lalaking nakahandusay upang bigyan ito ng paunang lunas. Laking gulat niyang ang lalaki pala ay siya mismo. Humiwalay pala ang kanyang diwa sa kanyang katawan. Kinalaunan ay nalaman niyang ito ay isang out-of-body experience na tinatawag ring astral projection. Nasundan pa niya ang pangyayari hanggang sa binuhat siya sa sasakyan at dinala sa ospital. Nakita niya habang sinusubukan siyang i-revive ng mga doktor. Maya-maya ay para siyang hinihila sa isang tunnel hanggang sa makarating siya sa isang lugar na puro puti at napakaliwanag. Dito ay nagkaroon siya ng kakaibang karanasan. Para niya uling pinagdaanan ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay pero mabilis at naka-fast forward. Itinuturing niya itong cleansing o paglilinis kung saan naunawaan at pinatawad niya ang mga nakasakit sa kanya at nagsisi siya para sa mga nagawa niyang hindi mabuti. Pagkatapos ay parang may boses siyang narinig sa kanyang isip na nagsabing hindi siya pwedeng manatili doon at kailangan niyang bumalik. Hindi pa niya oras mamatay. Nang sandali ring iyon ay narinig niya uli ang tunog na parang may pumutok. Sa isang iglap ay naroon na siya sa ospital. Napag-alaman niyang huminto na pala ang tibok ng puso niya at clinically dead siya nang nakarating sa ospital. Ang nangyari sa kanya ay isang near-death experience. Habang nagpapagaling siya ay naulit at dumalas pa ang kanyang out-of-body experience. Napansin rin niyang nababasa niya ang isip ng mga doktor at nurse na tumitingin sa kanya. Dahil sa ibayo niyang abilidad, natuklasan niya kung sino ang naglagay ng lason sa kanyang inumin. Pero dahil na rin sa kanyang naranasan sa puti at maliwanag na lugar, pinili niyang patawarin ang mga may kagagawa nito.
Isa sa pinakasikat at matagumpay na misyon ng Project Stargate ang isinagawang remote viewing ni McMonigal sa Russia. 2 taon na noong nagmamasid ang CIA sa isang napakalaking building na medyo malapit sa dagat, ngunit hindi nila matuklasan kung ano ang nangyayari sa loob nito. Pakiwari nila ay may malaking construction na nagaganap at kung ano iyon ay kailangan nilang malaman dahil posibleng isa itong malaking banta sa US. Ipinasa ang problema sa Stargate at si McMonigal nga ang naatasang mag-remote viewing sa nasabing building. Habang nasa loob ng headquarters ng Stargate sa Fort Meade, Maryland si McMonigal, ang isip naman niya ay naglakbay sa Russia. Nakita niya ang target na building. Na-imagine ni McMonigal na mula sa ibabaw ng bubong ng building ay unti-unti siyang bumaba, tumagos sa bubong hanggang nasa loob na siya. Nakita niyang ang binubuo pala sa loob ay isang panibagong uri ng submarine. Mga 4 na beses ang laki nito sa karaniwang submarine ng panahong iyon at mas marami itong kapabilidad. Inilarawan lahat ni McMonigal ang mga nakita niya. Hindi naniwala ang boss ng CIA. Kinutya pa siya at sinabing pantasya lang daw ang lahat. Mahirap nga sigurong paniwala ang isang submarine ang ginagawa ng mga Russians sa loob ng building dahil wala silang makitang koneksyon nito sa dagat. Pero sa nakita ni McMonigal, gumagawa na ng kanal mula sa building papunta sa dagat. Ipinarating niya sa boss ng CIA na sa loob ng 120 days, ilulunsad ang submarine. Hindi pa rin naniwala ang boss pero ipinacheck niya na lang rin ang area sa mga araw na sinabi ni McMonigal. Totoo nga, namataan sa lugar sa unang pagkakataon ang pinakamalaking submarine sa buong kasaysayan, ang Typhoon-class submarine. Gaya ng nailarawan ni McMonigal, mayroon itong kapabilidad na maglunsad ng mga nuclear missiles na kayang wumasak ng mahigit 1,000 syudad o halos buong kontinente ng US nang walang warning. Kung hindi dahil kay Joe McMonigal at sa Stargate, muntik nang magulantang ang US sa pinakabagong weapon of mass destruction ng USSR. Kung kayang mapuntahan ng isang remote viewer ang ibang kontinente, kaya rin kaya nitong makapunta sa ibang planeta o sa ibang panahon. May 22, 1984, sa laboratorio ng Monroe Institute, binigyan si McMonigal ng selyadong sobre at mga geographic coordinates. Ang bilin sa kanya, hindi niya pwedeng buksan ang sobre hanggat hindi natatapos ang sesyon. Ang totoong laman ng sobre ay isang card na may nakasulat na The Planet Mars, Time of Interest, approximately 1 million years BC. Ganito tumakbo ang ilang bahagi ng sesyon. Siyempre, ito ay sa wikang Ingles, pero para sa video na ito ay isinalin ko ito sa Tagalog. Ang magkausap dito ay si Joe McMonigal at isang monitor o interviewer. Sa dokumento ng CIA, ang MON o MON ang monitor at ang SUB o subject ay si McMonigal. Gamit ang impormasyong nasa loob ng sobreng ibinigay ko, mag-focus ka sa 40.89 degrees pahilaga, 9.55 degrees pakanluran. Gusto kong sabihin na para itong, hindi ko alam, parang pyramid o anyong pyramid. Napakataas. Madilaw. Kulay okra. Okay, pumunta ka sa panahong nakasaad sa loob ng sobre at ilarawan mo kung ano ang nangyayari. Grabing mga ulap. O dust storm. Isang malaking problema. Parang, sandali lang. Kailangan ko munang ayusin. Talagang kakaiba. Basta ilahad mo lang kung ano ang nasa sagap mo. Ang nakikita ko ay ang epekto ng isang katatapos lang na problema. Okay, bumalik ka sa panahon bago mangyari ang problema. Napakalaking diferensya. Parang gabundok na dumi na nawawala kapag pumunta ka sa nakaraan. Yung bago mangyari ang problema, malalapad na patag, napakakinis. Mga dingding, talagang malalaki. Okay, sa panahong iyan, bago mangyari ang problema, tumingin ka sa paligid mo kung may mahahanap kang kaganapan. Ang nakikita ko ay, parang anino ng mga tao. Napakatataas, payat, anino lang. Parang naroon sila, pero wala na. Bumalik ka sa panahon kung kailan naroon pa sila. Parang puro static ang linya. At lahat, laging napuputol, pira-piraso. Ilahad mo lang kung ano ang nakikita mo. Huwag mong subukang buuin. I-report mo lang ang purong datos. Pirme kong nakikita ang malalaking tao. Payat sila at matatangkad. Pero malalaki sila. Nakasuot sila ng kakaibang kasuotan.
Isa-isa, pinapunta siya ng monitor sa iba pang lokasyon base sa mga nakalistang coordinates. Sa isang lugar ay may nakita siyang malaking obelisk kapareho ng Washington Monument. Napansin rin niyang kakaiba ang itsura ng araw. Tandaan natin na hindi pa rin alam ni McMonagall na ang nakalagay sa loob ng sobre ay ang planetang Mars. Ang susunod ay ang huling target sa sesyon na ito na may malaking revelasyon. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pasalamatan sina Julie Wisconsin, Travel with Christian, John Mark Sulyaga, James, Nestor Maranan, Janelle Ogela, Philip Ronquillo, David Giant, Del Labo Erenio, Roland Ian King, and Black Whites for all their support. You can also support this channel by clicking the thanks button below. Na-appreciate ko rin ang inyong likes, comments, at malaking tulong kung magsasubscribe na rin kayo. Sa 80 degrees patimog, 64 degrees pasilangan, ganito ang itinakbo ng pag-uusap. Mga pyramid, hindi ko masabi kung magkapatong o hindi kasi. Iba sila. Okay, yung mga pyramid, meron bang loob at labas? Oo, meron pareho. At ang lalaki nila, para silang silungan para sa bagyo. Alin, yung mga estrukturang nakikita mo? Oo, idinisenyo sila para doon. Okay, pumasok ka sa loob at tignan mo kung may nagaganap. Maraming silid, pero walang kahit anong kasangkapan. Parang ginagamit lang talagang tulugan. Hanggang lumipas ang bagyo. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga natutulog doon habang bumabagyo. Napakatangkad nila. Napakalalaking mga tao. Pero ang papayat, mukha silang payat dahil matangkad sila. At ang suot nila, parang manipis na silk. Para siyang tinabas. Nasukat na sukat. Lumapit ka sa isa sa kanila at kausapin mo. Mga sinaunang tao sila. Malapit na silang mamatay. Matatanda na sila. Naghahanap sila ng paraan para mabuhay pa. Pero hindi na nila kaya. Parang hindi sila makalabas. Hindi nila alam ang daan palabas. Kaya nananatili muna sila. Meron silang hinihintay na bumalik. Ano ang hinihintay nila? Isang grupong umalis para maghanap. Isang bagong lugar para tirhan. Parang ang daming pumapasok sa akin. Korupsyon ng kanilang kapaligiran. Mabilis itong pumapalya at yung grupong umalis. Matagal pa para makahanap ng bago nilang matitirhan. Ano ang sanhi ng problema nila sa kapaligiran? Nakikita ko ang larawan ng... halos nakapilipit. Ang hirap. Parang... globo. Parang globong sumusuot sa buntot ng kometa. O ilog. Parang mga larawan ng kalawakan. Okay. Bago mo iwan ang taong iyan, tanungin mo kung kilala ka niya at kung may paraan para matulungan mo siya sa problema niya ngayon. Ang nakukuha ko lang ay kailangan nilang maghintay. Hindi niya alam kung sino ako. Tingin ko ay inaakala niyang isa lang akong guni-guni. Okay, nung umalis yung iba, paano sila nakaalis? Ang nakikita ko, hindi ko alam kung ano yun. Parang loob ng mas malaking barko, pabilog na mga dingding at makintab na metal. Sumama ka sa biyahe nila at tignan mo kung saan sila papunta. Isang magulong lugar na puno ng mga bulkan, mga imbakan ng gas at kakaibang mga halaman. Mas maraming halaman at ibang klase ang bagyo. Okay, oras na para bumalik ka na ngayon sa tunog ng aking boses sa kasalukuyan. Ika-22 ng Mayo, 1984. Bumalik ka na ngayon sa tunog ng aking boses sa ika-22 ng Mayo, 1984. Dito na natapos ang sesyon. Tinanong ni McMonagall ang monitor kung saang lugar ba ang target dahil para siyang nasa ibang panahon at iba ang itsura ng mga tao. Ang sagot ng monitor, hindi rin niya alam dahil ito ay isang double-blind remote viewing. Parehong hindi alam ng subject at ng monitor kung ano ang target. Nang binuksan ni McMonagall ang sobre, pareho silang nagulat. Kinalaunan ay nalaman ni McMonagall na ang nagbigay ng mga coordinates ay ang Jet Propulsion Laboratory o JPL ng NASA. Pinuntahan niya ang headquarters ng JPL upang humingi ng mga larawang kuha ng mga orbiters sa Mars. Nang ikinumpara niya ang mga larawan sa mga drawing ng mga nakita niya sa remote viewing, laking gulat niya na pareho ang mga ito. Nakakamangha kung totoo ang nakita ni McMonagall. May buhay pala sa Mars nung taong 1 million BC at sa pagitan ng panahong iyon at ngayon, posibleng nangyari ang isang malaking katastropiya. Kaya sa kasalukuyan, wala nang ang buhay doon. Kung si McMonagall ang tatanungin, ang lugar na pinuntahan ng mga Martians upang makatakas sa katastropiya sa Mars ay ang Earth. What I think in actuality, there really are no such thing as Martians. What I think Martians are is us. I think we're descendants of the original inhabitants of Mars. And we're the ones that never went back.
Kapanipaniwala ba si McMoneagle? Mukhang sa gobyerno ng US ay oo. Dahil sa 6 na taon niyang pagseserbisyo bilang remote viewer kung saan nakatulong siya sa mahigit 400 misyon, ginawaran siya ng Legion of Merit, isa sa pinakamataas at pinakaprestihiyosong parangal sa militar na ibinibigay ng United States Armed Forces para sa katangi-tanging paglilingkod. Ikaw, naniniwala ka ba? Ang inilarawan ni McMoneagle ay ang itsura ng mga nanirahan sa Mars sa nakaraan. Dito naman ay inilalarawan ang posibleng itsura ng mga Martians sa hinaharap.